Ngayon naman ay magdidismantle tayo ng 12 feet na Christmas tree. Dalawa pong dalawang is 131 po. Mula dito sa Malolos, Bulacan ay bumiyahe na kami papuntang Pampanga at dito nga yung destination natin sa SM Pampanga para dito tayo makasakay papunta sa bahay ng ating kliyente. Malayo-layo din ang ating biniyahe kaya naman napamerienda na rin kami dito sa may SM habang nag-aantay ng sasakyan papunta sa ating kliyente. At paglipas ng ilang minuto sumakay na agad kami ng jeep papunta dito sa barangay San Agustin at sumakay kami dito kay tatay. Tamo nga naman ang pagkakataon, si tatay ay yung nasakyan ko din nung pumunta kami dito para mag-decorate sa ating kliyente at nakakatuwa lang isipin na nakilala niya din ako. Sa totoo lang ay ako ay nagdadalawang isip na sumakay sa kanya pero para makatulong kahit papano ay tumuloy na rin kami at binigyan ko na lang siya ng konting halaga para makabili ng kanyang pagkain. At nakakabilib din si tatay kahit 83 years old na siya ay nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Nakaw ng pambiling ulo. Tay, thank you so much. Ingat po. Hello po, ma'am. I-flex ko lang sa inyo itong 12 feet na Christmas tree with white, silver, and gold na combination na pangalawang taon ko nang ikinakabit dito sa ating kliyente. Si ma'am nga pala ay nakilala ko dahil nirecommend ako ng kanyang pamangkin na nakilala ko dito sa platform. Bumalik na tayo sa pag-dismantle. Ang ginawa ko dito, tinanggal ko lang yung pinaka-tornilyo sa parting baba para maikot namin ang Christmas tree at mas mabilis naming makalas ang mga ribbon pati na rin ang mga ornaments. At pagkatapos nga naming makalas lahat, medyo nilinis lang namin yung mga part na may dumi at inilagay na din yung mga bola ni Mrs. dito sa kanilang original box na acrylic. Kung kayo naman ay malawak ang storage room, pwede nyong itabi ang mga acrylic na pinaglalagyan ng mga bola nang sa ganun maiwasan ang pagkakaigas-gas kapag ka nakalagay sa plastic. Habang inaayos ni Mrs. ang mga bola, ako naman isa-isa kong nirorolyo itong mga ribbon. Kung naitapon nyo ang pinaglagyan ng ribbon, mainam, ganito na lang yung gawin nyo para maiwasan ang pagkagusot nito at mas maingatan. Alam naman natin na ang mga pang-decorate ay matataas ang presyo kaya mainam ngayon pa lang ay ingatan natin to kung kinakailangan maitabi natin to ng mas maayos gawin natin para sa susunod hindi na tayo gagastos ng paulit-ulit. Ganon din itong mga dahon, fillers, berries, kailangan ituwid natin ang mga wire para maiwasan ang pagkakabuhol-buhol kapag nasa loob na ito ng box nang sa ganon hindi maputol ang mga branches. At isa pa, kung wala naman kayong storage box na may takip na pwedeng gamitin, pwedeng gumamit na lang kayo ng mga hard box katulad ng aking ginamit. At kung sa tingin mo naman papasukan to ng ipis, pwede kayong maglagay ng alcampor at ito ay madalas ko din ginagawa sa iba kong mga kliyente at nagpo-provide sila nito bago pa lang ako dumating para malagyan ang mga box bago ito itabi sa kanyang stock room. O ikaw, baka may alam ka na pwede din namin gawin para maingatan or maiwasan ang pagpasok ng mga ipis kapag ito ay nasa tabihan na. I-comment mo lang yan sa baba para malaman din namin. O hala, isunod na natin tong 12 feet na Christmas tree. Tinanggal ko lang din yung pinakatap nito at i-finold ko ng maayos para may compress natin to sa loob ng box. Isa nga ito sa pinakamahirap na part kapag nagbabaklas ng Christmas tree dahil minsan may mga pagkakataon sobrang higpit ng mga bakal sa dugtungan, medyo mahirap tanggalin. Pero ang kagandahan dito, hindi na tayo mahirapang magkabit at magbaklas isa-isa ng mga branches kung katulad nitong umbrella type ang mabili nyo sa inyong supplier. Para may lagay sa box ng maayos, ikinokompress ko lang isa-isa ang mga branches para naman magkasya dahil ang gantong klase ng Christmas tree na 12 feet ay 4 na part na paniguradong pag hindi natin naayos mabuti ay sikip ito sa box. Ikaw, saan part ka ba ng pagbabaklas ng iyong Christmas decoration nahihirapan? Matapos ko ngang tanggalin lahat ng part ng Christmas tree, sinunod ko na tong pinaka-stand dito. Kung mapapansin nyo, medyo malaki. Ito yung lagi kong sinasabi na kapag bibili kayo ng Christmas tree ay mainam na i-check nyo rin ang size ng pinaka-base nito katulad nitong bakal para maiwasan ang pagka-out of balance pag ito ay napuno na ng mga ornaments. Ginawa ko dito, ikinabit ko na lang din ang pinaka-tornilyo para hindi ito mapaiwalay at hindi mawala sa tabihan. May mga nagtatanong kung ilan daw ba ang Christmas light na inalalagay ko sa 12 feet na Christmas tree. Sa totoo lang, itong inilagay ko dito ay kulang at ang ginamit ko nga dito ay 3 set na 300 bulb na hinuli kong ikinabit kaya ito ay nagkasya. Ito ang part na nakakagutom dahil tiyempong-tiyempo dahil birthday nga ng anak ni ma'am ay may luto sila ng gantong putahe at talagang gana naman kami ni Mrs. sa pananghalian. O ikaw, kumuha ka na rin ng iyong makakain at kami ay iyong sabayan. Pagkatapos nga namin sa masarap na pananghalian ay hinatid na agad kami ni ma'am papunta naman sa kanyang pamangkin para mag-dismantle ng isa pang 12 feet na Christmas tree. O tara, mapapanood nyo yan sa part 2 ng video na to. Maraming salamat sa panonood. Ingat, bye-bye, God bless.